Hello mga kasing Minded, ayan, nandito na tayong muli sa ating panibagong chapter o panibagong episode ng ating vlog. At ito nga dito, tutuloy na natin ng sunod nga, di ba, tungkol sa journey. Pero bago yan, mag-share po akong muli sa inyo tungkol sa notes na mga, di ba, lasa nag-share ako. So ngayon, mag-share po ulit ako sa inyo. At ito po. So ngayon po ay tungkol naman sa do's. Ano ba mga gagawin? Water. Yung water ay isang major component of the delicate balance required in your bodies to transmit the spiritual energy that we work with. So yung kaya pala, sinasabi na you have to drink water pagkagising sa umaga o bakit hanggat maaari, water lang inumin mo dahil isa siyang major component. Napaka-major, napaka-importanting requirements, sabihin requirements na o kailangan ng katawan mo para ma-balance yung katawan mo at ikaw ay makapag-transmit, makapag-send at receive ng spiritual energy. Ayan. Next, the electrical, metal, and salt components of your body work together to complete circuits of connection. They function together for the transmission of energy messages and the all-important brainwaves we use to communicate with you. So, tubig, yung electric at metal and salt components ng katawan mo ay kasama rin yon para makapag-transmit ng energy o makareceive ka ng mga messages na mga importante at ganun din yung brain waves na ginagamit para makapag-communicate yung source sa atin. Yan. Dehydration is a problem for clear communication. Ayun po. Pag kayo ay lagi nagkakape o uminom ng soft drinks or juice, hindi po yan counted. Only water. Kung kayo ay dehydrated, kulang kayo sa tubig, yung communication is not good. Hindi kayo makaka-receive ng maayos, hindi rin kayo makakasend ng maayos, hindi nyo sila maririnig. Ayan, okay? So please keep up water intake, especially on these beautiful warm days. Lalo na sa Pilipinas, tag-init, di ba? Mainit talaga. So, ramihan niyo po ang pag-inom ng tubig. Always tubig. Once a week for bread. Yung tinapay naman, once a week lang. Huwag lagi. May mga ano kasi yan eh. May mga chemicals kasi na nandyan na hindi nagiging maganda yung pag-send mo at pag-receive. Sa mga, kahit anong klaseng tinapay po. No? Healthier fruits and rolled oats are much better for your digestion. So yung prutas o di kayong rolled, yung mga oats, ganyan, ay mas maganda sa iyong pag-digest at pag-balance na nire-require para magawa ang trabaho nila, yung sa source. Ang source kasi nagtatrabaho yan para sa iyo, para makakausap ka nila. So, once nababalance itong katawan mo, yung digestion mo, so mas maganda yung pag-receive mo sa kanila. Digestion meaning yung pag ikaw ay nagpupupo, may nilalabas ka. Yung part din po talaga yan. Yan. Start a program of natural foods. Meditate, yoga, eat healthy foods. Ang ibig sabihin po nito, no, ulitin natin, magkaroon kayo ng program kung anong klaseng healthy foods ang gagawin nyo. At your own pace po, kayo po mag-decide kung anong gagawin nyo. At ang sinabi naman dito, meditate, yoga, equals eat healthy foods. Kasi sabi ko, oo nga, no, ba't kaya, kasi ang yoga talaga, it will release yung mga blocks mo kasi nag-stretch ka eh. Yan, di ba? Stretch ka, gumaganda ang katawan mo, naging flexible ka, ganyan. More on spirituality is supposed to be ito. Na makaka-receive ka ng more spiritual energy. Pero nagtataka ko, maraming mga nag-yoga na bihasa, pero hindi spiritual. So, bakit ganon? So, ito pala yun. Nagulat ako eh. Kung ikaw ay nagme-meditate, at ikaw ay nag-yoga, tapos, kakain ka ng french fries, chicken, at kung ano na hindi maayos na pagkain, chichirya, dim ka ng drinks, or what, sinira mo yung connection mo. Oo nga, magaganda, naging stretch ka, pero yung connection mo hindi maayos. So, supposed to be, kung ikaw nagme-meditate, ikaw ay mag-yoga, drink water, o di kaya, eat healthy foods. Yun yung pinakatama pala. Hindi ako aware yan nun. Kasi ako, panay-exercise ko, panay yung, nag-yoga ako, nag-meditate din ako, pero kung ano nung pinapapasok ko sa katawan ko, aware naman ako, pero at some point, may napapasok pa kung hindi maganda sa katawan ko. Yan. Next, make subtle change in a month.
So, magkaroon ka ng pagbabago sa iyo sa loob ng isang buwan. Kahit konti lang, kahit malit lang na bagay. Hindi not necessary na dadamihan mo, grabe yung grande. Hindi. Masisira ka nun. Pwede kang mabaliw. Pag yun yung gagawin mo. Anyway, do not rush. Yun yun, yung rason na yun. Do not rush giving up anything. Yan. Kaya sabi ko, small increment lang. Huwag todo. Personal experience ko, hindi kasi akong mang-todo. Kaya ako sinasabi sa inyo yun. Exercise ko dati, grabe ako dati. Todo-todo. Ano nangyayari? Nilalagnat tuloy. Hindi na natutuloy. Kasi nga, tinodo ko. Pinuwersa ko. Hindi sana yung katawan ko sa ganun. Yun. So, bakit, no? Ito pa. Being overwhelmed with the idea of losing drugs or habits that you are attached to will end the process. So, if ever may iniinom ka mga gamot na for so many years mo nang ginagawa, o meron kang ibang habits na so many years mo na rin ginagawa at bigla mong in-stop yun, well, anong mangyayari sa'yo? Sobrang attached ka pa doon, and then binago mo, yung proseso ng pagbabago na ginagawa mo ay titigil. Yan. Yun po yung, which is, nung nabasa ko to, sabi ko, wow. Kaya pala nangyayari sa akin yung ganun. Yan. So next, consider your food practices as a prayer to God. So consider natin na ang mga pagkain natin is a practice na bilang isang pagdarasal sa ating may kapal. Do not separate your diet from your spiritual practice. Huwag mong i-separate yung pagda-diet mo pag ikaw ay nagkakaroon ng spiritual practice. Ibig sabihin, may iba kasi nag-spiritual practice pero hindi nagda-diet. Sige, kaan lang. Stop harming yourself. Huwag mong pahirapan pa ang sarili mo. Kasi as we age, pag tumabot ka na ng 30 plus, yung digestion mo kasi bumabagal na. Hindi ka na bata. Kumbaga, makabataan kasi malakas ang digestion. Pero kung pareho tayo ng edad, 30 plus, ako 35 na ako, yung digestion ko hindi na ganun katodo. Kaya as much as possible, kung kakain, mabagal lang. Ngunit na-implementa kasi tayo dati na, kumain ka pa, ang dami, uy, yan lang kinain mo, ba't kaunti lang? Paano ka magiging lusog niyan? Hindi sila aware eh. Yung ganun, nakakala mo, lulusog ka, kung kakain ka ng kakain, dadami ang tutuduhan mo. Akala ko talaga ganun. Kaya ewan ko, may nararamdaman kasi ako dati na hindi ko kailangan kumain ng todo. Ayan. So, pag down na tinutodo mo kasi, bigat ng tiyan mo, ang bagal, natulog ka na, lalong babagal kasi yung digestion pag tulog ka, ano nangyari dun sa mga kinain mo? Magiging fats, magiging toxins. May tendency pa na hindi mo maipoops. Kasi yung poops mo, wala, naging toxin na siya, nabara dyan sa loob ng katawan mo, hindi mo nalabas. Kaya ka magkakasakit. Yun. So iba naman, nagkakaroon ng hirap sa pag-poops, sa pagpapalabas. Kasi sabihin nila, ano ko yung halos nalilimutan ko na yung term kung anong tawag doon. Yung hirap makapagpalabas. Kasi ako, personally, in-experience ko yan. Kaya lang siya hirap dahil ang tigas nung sa unahan sa harap. Parang hindi siya makalabas, masakit. Diba? So, sabi ko, ganun pala yun. Kasi hinawakan ko pasensya na. Talagang inobserban ko, kasi hinawakan ko, ang tigas niya. Pagkalabas, saka dun yung malambot. And then sabi ko, kaya lang pala hirap magpalabas sa poops kasi kulang sa tubig. Nung lagi ako nagtutubig, ay napakalambot. Dire-diretso siya. 100%. Pag kain ka lang ng kain at konti ang tubig mo, titigas yan. Kung ilang araw ko hindi nakapagpupo, 2 days o 3 days, titigas yan, mahihirapan ka. Dudugo. Ilang beses kasi ako, ganun ako lagi dumudugo pag nagdudumi ako. Kasi nga matigas. Tapos minsan, hindi po ako mapakali. Kailangan kong hilahin kasi matigas. Yun. So, napansin ko na the more na, sabay, kahit kumakain ka ng chicken or whatever it may be, kung mas marami ang tubig, lalambot siya. Yan po. No? Yun. So, stop harming yourself. Tama na. Huwag mo na masyadong saktan pa ang sarili mo. O maaaring hindi mo alam na sinasaktan mo pala. Ngayon, nalalaman mo na. Okay? Stop saying, everyone does it. Huwag mo na rin sabihin na, ginagawa ng lahat normal lang yan Oo, kasi yun yung sa atin na programa. Naakala natin normal lang, ayos lang. Sabihin na,
Okay lang ba yun? Nahihirap ako sa ano? Ay, oo, ganyan din ako eh. Normal lang yan. Yung ganun. Pero isipin mo, no, it's not. It's not normal. Nagiging normal lang kasi ang lahat, yun ang paniniwala nila na normal yun. No, a healthy person is supposed to be maganda ang flow ng katawan. Kung ikaw ay nagkakaroon ng sipon at ang tagal mawala, hindi yan normal. Sasabihin ng iba, normal lang yan. Kasi kung nagkasipon ka, supposed to be mga 2 to 3 minutes, sabihin natin 5 minutes or 30 minutes, dapat wala na. Hindi siya magpuprolong hanggang gabi. Tapos yung ubo din. Yung ubo mo umabot ng 1 linggo bago mawala. Yung talagang walang gamot-gamot ha. Yun. Pag inubo ka at nawala sa sabihin natin, sunod ng 1 araw kinabukasan, nawala, yun, ibig sabihin malakas yung immune system mo. Nakokontrol mo. Yun, patunayan ko na sa sarili ko eh. Yeah, dito, say, itong lugar namin, kulob. Kulob to. Ano kasi siya eh, apartment. Okay? And then, ano lang siya, studio, parang studio type lang. Yan. Walang rooms. Yan. Anyway, umubo yung anak ko. Yung babae kong anak, ganun din. Nahawa yung mama nila. Okay? Inuubo silang 3. Ako, halos muntik na. Pero, ang ginawa ko, meditation, drink water, eat ako fruits, ganito ganon. Nagkaroon ako ng 1 araw na matinding panayang bahing ko. And then, pag uwi ko dito, nung nasa work ako noon eh, pag uwi ko dito, meditate ako. Inabukasan, wala na. Ganun. Ibig sabihin, it's getting healthier. Hindi tulad dati na may sinus pa ako dati. Kung ano lang maamoy ko, grabe yung bahing ko. Buong araw yan, babayang ako, namumula ng mata ko. Hindi mo ko makakaos ng maayos kasi bahing ako ng bahing. Konting ganun lang sa ilong ko, babahing na ako. So, nawala na yun. Pamamagitan ng meditation, pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig, pamamagitan ng pag-inom ng mga fruits, and so forth. Marami akong ginawa as in. Kaya nga po, ulitin ko sa inyo, kung gusto nyo talaga may magbago, huwag nyo sabihin na, ginagawa naman ng lahat eh. Normal lang ito eh. Kung tatanggapin nyo yun, okay. And this is not for you. So yan, we are not that mind and that arguments does not hold water. Yan. So yan po, no, hindi po yun yung source natin. Hindi po sila ganun. Nasasabihin, ginagawa naman ng normal na lahat eh. At ako rin po, kaya po hindi ko talaga sinusunod yung common na ginagawa ng maraming tao na pag nagkasakit, inom agad gamot. Ganun. Dati, ganun ako. Pero nung nagising na ako sa katotohanan, hindi pala. We are just so grabing na doktor, na programa, na panood sa TV, na dapat bawat may sakit ka, may ubo, mag-music ka, mga ganun-ganun naalala ko eh. Minom ka ng Biogesic, ganito, ganun. Ano lang, right med lang. Right med, mas mura, ganito, ganun. Sobrang dami, di ba? Nga konting kibot lang dyan sa katawan mo, yung kakasakit ka, dapat minom ka kagad ng gamot. Ganun. So, kung ikaw ay sanay na sa gamot, tulad na sinabi ko kanina dito, sa notes ko nga, huwag mong madaliin. Unti-untiin mo lang. Huwag mong biglain. Pero ako nagsasabi sa'yo, nababago yan. Bago magbago yan ng tuluyan, ang unang babaguhin ang isipan. Okay po, so tara, umpisa na natin ang ating totoong sharing, ang next episode ng sharing natin ito. Hello everyone, once again, my name is Rudy Lacerna at ako po ay muling nagpapasalamat sa inyo kasi grabe, saludo ako sa inyo. Umabot tayo dito, no? Nandito ka pa rin, nanonood, inaabangan mo to. Maraming salamat talaga. As in, alam mo, gusto kong magpagkita sa iyo. No? Dito pa ako sa Canada nga lang eh. At matagal-tagal pa. Pag ako makabalik ng Pilipinas, maybe 5 years from now. Ilan taong ka na nun? Ako 40 na. 5 years from now. No? Oh, I don't know, 5 years or 6 years, I don't know, whatever it may be. Pwedeng mapabilis. Who knows? Diba? Na gusto ko mga pagkita sa inyo, kain tayo sa labas, ako na bahala. Kung malayo ka man, siya, bilan kita ng ticket, o punta ka lang, kung hangad mo yun, ha? Nausap tayo, sharing tayo. Ako na, sige tayo sa isang hotel, kukunan kita ng hotel, para sa magandang hotel, doon ka matulog, stay ka ng 2 nights, ganyan, tapos balik ka ulit sa inyo, something na gano'n. Sharing tayo, kasi sobra kong na-appreciate, lalo ka na nanonood dito.
Sobra kong na-appreciate talaga yan. Grabe. Kasi dinadagdagan mo yung power natin. Sa simpleng panunood lang, no? Lalo pag in-implement mo pa, lalo tayong lalakas. Okay? So yun po, yung topic na natin ngayon ay tungkol sa The Journey. Chapter 2 to no? Chapter 2, Journey. Yan. So ganun po ulit, babasahin ko, and then ipapaliwanag ko na lang yung Tagalog sa kung saan ay madali pong maintindihan ng ibang tao na makakapanood dito. I-level natin para mag-gets natin lahat. Okay? So yun po. We return to the place in the story where I told Mary that I was going on a journey. So yan. Babalikan nga natin yung story na kung saan sinabi niya nga kay Mary na siya ay pupunta sa isang journey. Maglalakbay. At the time, I had become friends with a captain of a ship at one of the ports I have visited. Nung time na yon, si Jesus ay nagkaroon ng isang kaibigan na kapitan ng isang barko. Kasi lagi siyang pupunta sa port, di ba? We traveled there a few times, my group of friends and I, and we repeatedly encountered this being who had a boat. So, yung kagrupo niya, di ba nga pupunta sila doon, ilang beses nila itong nakita, yung kapitan na to, at meron pala siyang sariling boat. No? Siguro barko. Ano? We had become fast friends over a year's time. So, naging magkaibigan sila sa loob ng siguro more, I don't know, year's time lang sabi. Over a year's time. Siguro lagpas isang taon. So, this was not something that I leaped into without thought. So, ito pong paglalakbay na iniisip niya ay hindi siya basta tumalon na lang bigla doon nang hindi niya pinag-iisipan na maigi. This boat captain spoke the same dialect as I did. So, pareho sila ng lingwahe na gamit na lingwahe na salita, yung kapitan na to. In fact, he spoke many languages. Yung galing. Marami palang lingwahe alam itong kapitan ng barko. And I found this fascinating. I found it quite intriguing that he could converse with so many different kinds of people. So, ang galing, no? Yung kapitan pala ito na nakilala ni Jesus ay kaya makipag-usap sa iba't ibang klaseng tao kasi marami siyang iba't ibang klaseng lingwaheng alam. Yan. It was this relationship that prompted me to venture on a trip abroad. So dahil sa relationship nila na yun, sa pag-uusap nila, kaya siya si Jesus Christ naghangad talaga na pumunta na ibang bansa. So to speak, he agreed that I could travel with him for a certain amount of time and visit some lands that were not familiar to me, that were not familiar to anyone I knew except him. So, pumayag ang kapitan ng barko na sumama siya o mag-travel siya for a certain amount of time. No? And para makabisit si Jesus sa isang mga lugar na kung saan hindi siya pamilyar at kung saan hindi rin pamilyar ng iba niyang kakilala except lang doon sa kapitan ng barko. I spoke to him about his destinations and about his experiences. So, kinausap niya, siyempre tinanong din ni Jesus Christ siguro tungkol sa anong mga destination na pinupuntahan niya at ano yung mga na-experience niya. I was indeed intrigued. So, mas lalong na-intriga si Jesus. Particularly by the experiences that related to religious and spiritual practices. Siyempre, pag nagipag-usap siya, di ba nga sobrang interested si Jesus sa mga religions at sa mga cultures, mga ganyan. May nakikwento itong kapitan ng barko pagdating sa mga relihiyon, spiritual practices. Kaya mas lalo siya na-intrigue. For that was my specialty and my passion. So, yun kasi yung specialty ni Jesus Christ, yung mga religion, spiritual texts, at yun din ang kanyang passion. Yan. On the day I left, on the day that I left, Mary was very upset. Okay? Nung umalis si Jesus Christ, nung time na paalis na siya, siyempre si Mary ay sobrang nalungkot, of course, or nagagalit. Yan. In fact, she did not come to say goodbye to me. Hindi siya nagsabi ng paalam na umalis na si Jesus Christ. Hindi nagpakita. I had packed a few items of clothing, a little bit of money, and some food. Sabi yun, grabe no, yung time na yun, may damit na pala. Tapos meron na siyang pera din pala. Tapos, some food. Ayan. All wrapped up for the trek.
to the port town. Yan. Nakabalot na para sa pag-travel niya papunta sa town. But she remained in her room crying. Yun nga, nabalot na and everything. Pero Mary Magdalene, nandun pa rin sa kwarto niya, umiiyak at hindi nagpapakita. Yan. Despite my efforts, she did not allow me to see her. Kahit nag-effort na si Jesus Christ siyempre alam mo yun, na makita siya o magpaalam, wala talaga. Ayaw. I told her I love her and I was doing this for the higher good of my life. Ayun. So, sinabi niya kay Mary na ginagawa ko to para sa higher good of my life. Okay? I wanted her to understand that I would come back with information that would change how we did things. So, yun. Pinapaliwanag niya na kaya ako gagawin to dahil babalik din ako at ang impormasyon na makukuha ko ay magpapabago sa kung anong ginagawa natin dito. Yan. Change how we experience our life together and add to our experience together, but she could not see this. Kahit pinapaliwanag niya na magbabago ang buhay natin, yung ma-experience natin pag tayo magkasama, at madadagdag sa mga experiences pag tayo nagsama, pero hindi ito makita ni Mary. Of course, in those times, women were not free to travel as they are in you today. So, ngayon po, nung unang panahon, hindi po allowed ang mga babae na mag-travel. Kaya maswerte na po tayo ngayon dahil marami na nagbago at allowed na yung mga kababaihan na mag-travel po. They were not free from these cultural constraints. Ang mga kababayan noon ay hindi po malaya sa mga rules and regulations na binibigay ng mga kultura noon. Hindi sila pwedeng maglakbay. Despite our unconventional ways, she still lived within the confines of a small town as a woman. And this was her ultimate prison. Yung po, Despite na mga nangyari sa mga unconventional, hindi convention, yung hindi convenient ba, na mga way, siyempre nakatira pa rin siya doon sa isang maliit na baryo or town na kung saan ito yung dumalabas na ultimate na matinding kulungan ni Mary. Nung panahon na yon. We were able to negotiate our way through some rules, but the overall structure of society did not allow her to come with me. So, nagawa naman nila makipag-negotiate sa iba't ibang klaseng mga rules. Ninegotiate nila kasi gusto ni Jesus na makasama si Mary, pero overall talaga kahit anong gawin nila dahil may struktura na kasi ang kanilang society, kaya hindi talaga pinayagan na sumama si Mary kay Jesus. Yan. She would have been ostracized completely and forever from her family, from the area of the town in which we live, in which she lived. So, kumbaga na orchestra something completely na forever na nandun ka lang sa pamilya mo, walang alisan. Ganun kasi yan yung area sa town na yun na kung saan siya nakatira. Yan. I decided to go alone on this journey, not through any joy of leaving her. Nag-decide si Jesus na mag-travel o mga ibang bansa, hindi dahil sa para ay maging maligaya at makaalis o maiwanan si Mary, but through my love for her, kundi dahil sa pagmamahal ni Jesus kay Mary. I would have loved nothing more than to have her with me. Wala na akong mamahalin pang iba o mas mahigit pa kundi siya lang. Wala mo, ganda ng kwento, no? Nararamdaman ko mataas ang malayo ko pag ginikwento ko. Kasi na-imagine ko yung grabe yung pagmamahal na binigay ni Jesus. Alam mo yun, yung gano'n na walang cellphone, wala pang internet dati, magta-travel ka, yung parang, alam mo yung hindi mo alam kung anong mangyari, gano'n. Anyway, but I did not know what territories I was going to venture in. Ito pa yung malupit. Wala pang Google Map dati. Basta magta-travel lang siya na hindi naman niya alam kung saan siya papad pa rin. Yung mga territories, klaseng tao makakaharap mo. Galing mo. Galing eh. And I did not wish her to come home
to people who would not talk to her, to people who would not see her as decent woman. So, hindi niya na hinangad pa na sumama siya, si Mary nga, or come home, or kasi, siyempre, pupunta ka sa different kinds of territories. Hindi natin baka kung ano ang gawin ng mga tao sa kanya at hindi siya ituring, o si Mary hindi ituring na isang disenteng babae. Actually, doon na po nagtatapos yon. Yung tungkol nga dito sa The Journey. So, ang next topic naman po, na ipapaliwanag ko na sa inyo. Medyo mabilis, no? Ayan, okay lang. Pero para na tayo. Hindi tayo nagmamadali. Hindi naman tayo nasa race para makuha natin, ma-digest natin lahat ng information. So, yung next po na magiging topic, ito naman po tungkol sa understand the myths of sacrifice and suffering. Ayan, ito maganda to, ang topic na to. So, after nito, ang topic na to, ito naman next topic natin, the fourth town. Ayan. So, yun po, ang next na ipapaliwanag ko sa inyo yung tungkol sa myths, mga sabi-sabi tungkol sa pagsasakripisyo at sa suffering. Ayan po. So, yun po yung magiging next episode natin. At kung wala pa po akong na-upload agad, tulad na sinabi ko sa inyo last time, na vlog, ay panoorin nyo lang pong muli yung mga sinasuggest ko na ito munang panoorin nyo. Watch this again. Kasi pag pinanood nyo talaga ulit, may panibago kayong aha moment na makukuha na, ganun pala yun. Ay, okay, ayos yeah, talaga pag kayo take down notes pa, ang dami yung makukuha talaga. So yun guys, maraming salamat po muli Tuloy tayo tuloy tayo dito At yun nga po, once again, my name is Rudy Claserna. Ingat kayo dyan palagi. And God bless us all wherever we are. Thank you. Hilaga, timog, silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May